Umayos ka. Wala lang. Yan, so today is Monday. So dun ka nga sa nag-aabang nga ng video namin yesterday, no? So hindi nga kami nakagawa kasi supposed to be mag-celebrate kami ng Mother's Day. So kahapon nagpunta kami ng church. And after that, nag-decide kami na pupunta kami dun sa Sherway. Sa Sherway Gardens. Pero pagdating namin doon, kumain lang kami. Then, napauwi kami ng maaga kasi si Sarah nga not feeling well kasi it's the time of the month. And kahapon nakita namin namumutla nga yung labi niya. And parang hindi nga niya kaya mag-ikot-ikot sa mall, no? Kaya nag-decide na lang kami na umuwi na lang diretso. So, dito na lang kami sa bahay nag-celebrate. Kumain lang kami ng dinner and then nagpahinga na rin. And ito si Jamie. Sa totoo lang. Ano? Siyempre, every year, di ba, parang alam mo naman na ang love language ko. Ano ba love language ko? Sige nga, ikaw nga tinatanong ko kasi di ba, ang tagal na nating mag-asawa. So, dapat alam mo ang love language ko. Ano nga bang love language ko? Words of affirmation. Tama ba? Ang galing mo naman! Kaya ako, anong love language ko? Talaga ba yung sabihin ko dito? So, yung love language ko, alam mo naman, words of affirmation. And, di ba, kinukwento ko sa'yo, parang this week, ako, medyo tinatamaan ng... Nalulungkot ka. Oo. Ng konti. So, hindi ko rin alam kung bakit nasasad ako or parang, yun nga, parang missing something. Dahil dumarating din naman sa point na hindi naman tayo laging masaya everyday, diba? So, dumarating din sa point na parang kailangan mo i-refill yung love tank mo. Wow. Ang lalim naman yan. So, totoo naman. So, yun nga. So, parang yesterday, sa totoo lang, I feel bad kasi medyo konti. Nag-expect ako na, kasi every year, di ba, yung mga anak ko, kahit pa paano may ginagawa sila sa akin, pagka Mother's Day, ganyan. Parang yun. Pero yesterday, talagang wala. Parang sabi ko, buong araw ata ito wala na. Tapos masama pa yung pakiramdam ni Sarah kahapon. Sabi ko, talagang wala. Pero in fairness naman, kay Francie, nang aga-aga naman niya ako grinit na das sa'yo. Di ba? Alam mo naman yan lagi naman sa'yo, di ba? Parang sabi ko, okay lang na hindi mo ako bigyan ng gift. Pero gusto ko. So wala na yung blower mo? Ay, birthday gift yun hindi naman Mother's Day gift na ba yun? So kasi may nagtanong nga dun sa Instagram page ko nga, na kung nabili na ba ni Jamie yung blower niya. So, supposed to be nga nung Sunday, dapat hiningi kami ng blower, pero hindi nga natuloy. Pero eto, kanina pa to, sinabi ko na sa kanya na tumingin niya siya sa Amazon. Nakatingin ka naman sa Amazon. Tumingin ako sa sobrang daming choices, ang hirap pala umili pag maraming choice naman. So, hindi mo naman alam kung ano yung gusto mong piliin. Tsaka na, darating na lang yun. So, sagutin ko lang din yung mga questions doon sa previous video ko, no? Kasi may nagtatanong nga kung paano ba raw kami naghahanap ng murang flights. Kasi, yun nga, nabook nga namin ng flight yung anak namin na si Francine. So, ako personally, nagsicheck muna ako sa cheapflights.com. And then, kapag na-identify ko na nga kung ano yung pinakamura, ano yung airline. After that, pumunta ako dun sa website talaga ng airlines, no? So, dun ako nagbo-book. Ginagawa ko lang siyang reference kung ano yung pinakamura. Kasi sabi nila, pero hindi ko alam kung totoo ba or hindi, na kapag nagkaroon nga daw ng problema, mas mahirap nga raw makipag-coordinate kapag dun sa third party ka magbo-book ng flight mo. Kaya ako, mas pinipili ko na mag-book nga ako dun directly dun sa airlines para kapag nagka-problema nga, mas madali makipag-coordinate. For sure, meron silang hotline, meron silang customer service. And secondly, may na-curious nga doon sa sinabi namin na nakuha nga namin yung flight, no, na 6 months to pay siya. Actually, yung ginamit namin na credit card kasi is yung credit card ni Jamie na BPI na Platinum Mastercard. Yun. Kasi yung kinuha ko talaga yun dahil nga sa feature niya talaga na basta mag-book ka ng flights using that card, may option ka to pay for it within 3 months or 6 months. Yun. So, kanina nga, chinek ko, no? Kasi parang gusto ko nga rin ipakita sa inyo kung ano ba yung feature na yun. So, ipopost ko na lang dito. So, pinost ko nga sa Instagram page ko yung niregalo nga ng mga bata kay Jamie, no? Pero hindi niya na mapakita ngayon kasi dinismantle na niya. So, basically, parang bouquet siya ng chocolates. Oo, yan. Bouquet siya ng chocolates na ginawa niya.
Tapos, ang sweet. And then, meron siyang letter na binigay sa akin. So, nasa na yung letter na yun? Yan kasi yung gusto ni Jamie. Yung mga letters, yung mga Facebook post na mahaba. Na pwede kong balik-balikan. Kasi those are, parang itong vlogging mo, diba? Parang these are memories na pwede natin balikan. Just like this week din, to make me happy, binalikan ko yung mga videos ng mga kids, ganyan, diba? And seeing them ulit doon, parang makes you realize na grabe yung time talaga. Ang bilis ng panahon. Tapos ganito sila dati. Ngayon, ganito na yung personalities nila na nakakatuwa. So, ito yung letter ni Sarah. So, bawal ko sabihin kung ano yung laman nito. Pero sabihin ko na lang sa inyo kung ano yung na-feel ko. Sabi mo nga kasi, words of affirmation na love language ko, which is very true. Kasi parang, si Sarah kasi, I would say, parehas kami na ugali. So, medyo nagka-clash kami dahil parehas nga kami ng ugali, diba? So, there are times na, syempre, ayan siya, nasa teenage years niya. So, parang feeling niya. At that time naman talaga, miski naman ako nung bata ako, ganyang age ko, parang feeling ko yung mommy ko yung greatest villain. So, lagi kaming hindi magkatugma sa mga stuff, diba? Pero, once na, nakamayak ko na. Kasi mommy ko passed when I was young, diba? So, ayoko na, iyak na ako. So, yung mommy ko passed when I was young, pero she was always telling me na never mo marirealize yung value ng isang tao sa'yo until such time na wala na siya dyan. So, kahit na nagka-clash kami ni Sarah, may times na pagka-good mood siya, nilalambing ko siya. So, parang ang tinanong ko sa kanya nun is, are you proud of me? Parang gano'n. So yun. So, yung letter niya na to, meant a lot to me. And parang na-fulfill yung love tank ko and yung sadness ko. Parang naging happy ako because of what she said. Kasi parang nagkaroon ng affirmation dyan na kahit na napapagod ako everyday sa ginagawa ko as a mom, parang lahat pala yun na-appreciate niya. So, lahat pala yun, naiintindihan niya na I'm doing it out of love, na walang kapalit. And yun nga sinasabi nga niya na parang napapakita ko sa kanya kung paano magmahal unconditionally. So, which is also always my prayers na parang through my life, makita ng mga anak ko or people around me kung how my faith works. Parang how God love us, diba? Through our lives, yun. So, yun naman ang laging bakit pa naiyak na ako? Basta yun. So, yun lang. So, nakakatuwa lang din kasi in those little things, mas nabavalue ko yung mga ganitong gifts kaysa sa mga material things. Kasi nga, siguro, love language ko is affirmation and for her. And I read nga din parang recently, since nga, nadadown ako. I love to read mga comments kasi. I love to read not comments. I love to read mga quotes, no? So, parang na-remember ako na parang ang motherhood, it's a choice you make every day to put someone else's happiness and well-being ahead of your own. So, it's also to teach the hard lessons, to do the right thing even when you're not sure what the right thing is, and forgive yourself over and over again for doing everything wrong. Kasi as you also know, I started to be a mom when I was young. Diba? Oh, young ka ba nun? Young. So, syempre at that time, wala namang manual ang pagiging magulang, diba? So, parang, as I was growing to learn how to become an adult, mom na rin ako at the same time. So, parang kailangan namin i-fast track yung pagiging parents namin sa mga kids. So, it was really hard for my two girls to experience that. Kasi, nag-aaral din kami to become parents, di ba? Swerte lang tong dalawang boys. Yun nga sinasabi natin, di ba? Parang meron tayong dalawang generations. Two batches of kids. So, Itong two boys naman, very well-informed naman tayo, over naman sa information because of technology and all that, diba? So, parang ngayon naman, parang very present naman tayo sa kanila. So, kung ano man yung hindi natin nagawa nung first batch natin, tinatry natin i-fulfill dito sa pangalawang batch.
So yun, so nakakatuwa lang seeing them grow, and kapag nasa labas tayo with other people, you get to see a little piece of you in their lives, di ba? Kung gano'n sila kakulit, nakikita mo, ay, gano'n ako nung bata ako, so makikita mo sa kanila na ganyan sila. And then yung personality nila, na-enhance mo na. So yun, nakakatuwa lang. Yan, so ang dami nga nasabi ni Jamie. Pero marami pa rin siya sasabihin. Ano ba sasabihin mo? Ay, hindi. Siguro na-realize ko lang din. Siguro naka-trigger din kasi sa akin on bakit ko na-feel yun. Yung anxiety na yun, yung sadness na yun. Could be because of recent news na naririnig natin, diba, left and right. Parang sunod-sunod yung mga news of accidents na nangyayari. Nagsimula sa Vancouver. Tapos yung sa ECTEX sa Philippines, tapos yung sa yung lastly yung sa NAIA. Sa NAIA. Na very talaga siya. Na parang in a blink of an eye, you lose someone you love not that quick. So siguro yun din naka-trigger sa akin kasi ang layo pa ni Francine dito, na parang uncontrollable na what if something happens, wag naman sana, 'di ba? Pero hindi mo alam kung how will you be kapag nandoon ka sa situation na yun. Kaya parang bigla napatawag ako sa daddy ko, parang bigla napatawag ako sa mga kapatid ko, bigla ako napatawag sa mga mahal ko sa buhay kasi hindi mo alam what will happen in the next days, diba? So, parang yun yung mga realizations ko, kaya din siguro ako na full of anxiety. Hindi kasi may nabasa din nga ako yan, ang hirap kasi kakabasa ko nito eh. Kakabasa diba ko parang, yun nga may nabasa. Kasi kanina ko pa gustong tapusin itong video. Pero ito si JD. Sandali lang. Marami pa rin siya sasabihin. Wait lang. Hindi, joke lang. Hindi, wala lang. Totoo yun nga sinasabi nila, diba? Na parang, meron ako nabasa na post, parang gano'n, na sinabi niya, ang mawalan ng magulang, ang tawag doon, orphan. Ang mawalan ng asawa, ang tawag doon, widower. Yeah. Pero yung mawalan ka ng anak, wala pang tawag doon. Kaya siguro talaga ako nasad doon sa NAIA tsaka doon sa ECTEX kasi nga, 'di ba? Yung anak nila yung nauna sa kanila. Tapos, ba't ba yun kasi iniisip mo? Mother's Day supposed to be masaya itong ayun na nga, video natin. Hindi ko nga alam bakit ganun. Pero 'di ba, grateful and thankful ako to be able to have my kids. Siguro dahil malapit na rin ako doon sa age na, my mom passed. 'Di ba? My mom passed when she was 44. Ilang years na kaya kinakabahan Dalawang tumbling na lang. Dalawang tumbling na lang, yun na yun. Kailangan ko na siya ma-overcome. Hindi, pero parang I'm just making the most out of yung meron tayong ipinapahiram ng Diyos dito sa mundo, diba? And we're also expecting the Lord to come soon. Hindi rin natin alam yun. So we have to prepare our kids to prepare our kids to be ready in life kasi you'll never know what will happen. Diba? Happy naman ako sa kinatapusan ng Mother's Day yesterday kasi and I was crying dun nga sa letter ni Sarah kasi first time niyang magsulat ng ganun kahaba. Kasi kung titignan niyo siya... Napakita mo ganun kahaba? Ayan, ito diba? Akala ko kalahati lang eh. Hindi, but wait, there's more. 2 columns and a lot of paragraphs. Pero super sweet niya. So this one I will treasure most in my heart kasi bihira to. For her to come up with this. Sobra akong touch talaga. Happy Mother's Day to all moms yesterday. You maybe feel unappreciated, but no. Keep doing what you're doing to your kids. Hug your kids. Kiss your kids. Tell your kids, I love you. Tell them that they're your most precious masterpiece. Sila yung parang greatest legacy mo. So, yan. Happy Mother's Day to every mom. So, okay ka na? Okay na ako. Ang dami ko nung nasabi. Mahaba na airtime. Welcome to my vlog! Joke lang. So, ikaw na nga rin mag-close since ikaw na to eh. Ayun ka na. So, hanggang dito na lang muna sa ngayon. We'll see you in our next vlog! Bye!